Wow! Ngayon pa talaga naisipang bumisita dito? Si Sandy ang sumalubong kay Divina sa bahay nito. Nako, huwag kang ganyan. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time. Depensa naman ni Divina para sa sarili. Tumawa si Cindy sa kanya. Nasaan ang twins? Iniwan ko muna sila sa bahay, kasama ang yaya. Sagot ni Divina. Nagpout naman ito na para bang isang bata. Huwag kang ang ganyan. May kailangan talaga ako sa'yo kaya ako nandito. Nagtaasan ng kilay ng kanyang kaibigan. He need a favor? Kilala mo nga ako. Nakangisi pa si Divina. Alam ko na kasi ang galawan mo. Hindi mo naman kasi ako bibisitahin dito kung hindi ka hihingi ng pabor. Para pa itong bata ko magsalita. Hindi naman sa ganoon. Pwede mo bang bantayan mo ng mga anak ko? Diretso sabi ni Divina. Natawa ng malakas si Cindy. Alam mo talagang kahinaan ko, ano? Nagpakit siya sa kaibigan. Papayag ka naman, di ba? Giit niya dito. Ako pa? Basta yung dalawa na yan, hindi ko sila isaalangalan. O siya, ako nang bahala sa dalawa. Ano na naman kasi ang gagawin mo? Alam niyang nagtataka ito. Alam mo naman na actress ako, di ba? May shooting kami sa Boracay for 2 weeks. Nandiyan naman si Yaya Auring. But I knew she needs a hand. Paliwanag niya dito. Tumangutango si Cindy. Basta, alam mo nang babayag mo sa akin. Oo na, alam kong gusto mo ng picture ng ka-love team ko at ng kanyang shoutout. Hiningin ko rin ang brief niya para sa'yo. Natatawa niya sambit. Agad na nagliwanag ang mukha ni Cindy. Gagawin mo yun? Tumango siya. Basta, walang abere sa mga twins ha? Giit pa niya. Hindi siya sinagot ni Cindy. Umupo ito sa sofa at tumingin sa kanya na para bang isa siyang suspect sa pagnanakaw. Bakit ganyan na lang ang tingin mo sa akin? Taka niyang tanong habang nakakunot ang noo. Natawa si Cindy na alam na talaga kung ano ang isasagot. Bakit pa kasi tinatago mo ang mga anak mo sa tunay nilang ama? Here we go again. Nagpout si Divina. Ayaw kong pag-usapan natin ang bagay na yun ngayon. Come on, Div. For so many years, parati ka nalang umiiwas sa usapan na tungkol dito. Hindi ka pa rin ba makamove on? Do you think maging masaya ka pa kung parati kang ganyan? Dahil sa sinabi ni Cindy ay natigilan siya. Tama ka naman. Hindi ako magiging masaya kung hindi ako makaka-move on. Pero alam mo nag-move on na ako. I just want my sons to be away from their evil father. Paliwanag niyang naiinis na rin. Dinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Cindy. Kung sabagay, pero sana makita mo na ang kagandahan ng pagkakaroon ng ama ng mga anak mo. Tingnan mo ang mga anak mo ngayon. Kailan mo pa sila binigyan ng yaya? Natigilan siya sa sinabi nito. Para iyong kutsilyo na tumusok sa kanya. Sana kanina pa niya iniiwasan talaga ang topic nila. Knowing Cindy, talaga namang diretso ito magsalita. Basta, for the sake of my twins, hindi ko ipapaalam sa kanila ang tunay nilang ama. Giit pa rin niya. Umupo na muna siya sa sofa. Kita naman niya ang pagtaas sa mga kilay ni Cindy. For the sake of your twins? Ang selfish mo lang sa ganoon, Div. It is clear and simple that you do it for your own. Taguan ng anak? Kita niya ang gigas sa mukha ni Cindy. Siya naman ay napakagat ng labi. Oo na. Ayaw ko lang talaga na makilala nila si George. Hayop na George yun. Sinaktan niya ako. Kung kailan pa kami nagpakasal, yun din ang pagloloko ng taong yun. Gigil na gigil si Divina dahil naalala na naman niya ang mga nakaraan. She did not want to say it openly. Kaya lang, kaibigan din naman niya si Cindy. She deserved the explanation. Matagal naman na yun.
Naka-move on ka na, di ba? Ano pa bang gusto mo mangyari? Kaawa-awang anak mo kung lalaki silang walang ama. Pangaral nito, tumangutango si Divina kahit kailan talaga ay maaasahan niya ang kanyang kaibigan. Ako nang bahala sa problemang yan. Mag-asawa rin naman ako ulit. Tigil siyang natawa. Pero si Cindy ay hindi na napigilan ang tawa, kaya natawa na lamang silang dalawa. Oh siya, next ba bang alis mo? Pagtanong nito, nang matigil na sila kakatawa. Oo, wala ka bang gagawin? Pero pwede naman salitan lang kay ni Yaya Auring. Paliwanag niya. Ayos lang. Pero bilang ganti mo sa akin, libre mo ako ngayon na sine. Imporma nito. Kinatitigan niya ito. Ngumiti naman siya at tumayo. Tara na nga. Hinila na siya ni Cindy. Narating na agad nila ang sinema. Hapon na kaya madaming tao sa linya para panoorin ang bagong palabas na sikat na network ng bansa. Excited na ako! Sabi ni Cindy. Ang galing daw kasi ng mga artista. Bigla siyang natamlay. Hoy, hindi ka ba nagagalingan sa akin? Natawa naman si Cindy at kinurot ang kanyang tagiliran. Siyempre! Isa ka na doon sa mga paborito ko. Consecutive ka ata sa Best Actress. Horror nga lang talaga ang tiyan mo. Ito kasi ay rom-com. Pagdadahilan nito, nakibit na lamang siya ng balikat. Nang nasa loob na sila, ay tahimik na lamang nilang pinanood ang movie. Hanggang sa nakaramdam na siya ng pag-iihi. Ihi lang ako ha. Mukhang lalabas na talaga sa pantog ko. Bulong niya kay Cindy. Tinignan lamang siya nito tsaka tumango. Nagmadali na siyang umalis sa loob. Humanap na agad siya ng banyo. Ay, nasaan na bang banyo? Bulong niya sa sarili. Medyo madilim na kasi ang kanyang tinungo. May nakasalubong siyang isang lalaki. Hindi pa niya ito nakikita ng husto. Excuse me, pwede Hindi na niya naituloy ang itatanong sana dahil lang tumingin sa kanyang lalaki ay nakilala niya agad ito. Sa minutong yun ay mabilis na nag-flashback sa kanya ang alaala ng lahat. From best memories to the bad ones. Divina? Hindi ito makapaniwala nang maaninag na siya. Siya naman ay nanginginig na ang buong katawan. Ano bang nangyayari sa akin ngayon? Tanong niya sa sarili. Ikaw ba yan, Divina? Paninigurado ni George sa kanya. Gusto niyang umalis agad pero para bang may pumigil sa kanya. Umatras siya para hindi pa siya nito maaninag. Na makabawi ay agad siyang tumalikod. Nagmadali na siya. Wait! Matagal na kitang hinahanap. At ngayon lang tayo nagkita. Pigil nito sa kanya. Natigilan si Divina. Dumadagundong ang kanyang puso. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi ako si Divina. Pagsisinungaling niya dito. Sobra na siyang naiihi. No. Ikaw si Divina. Makinig ka sa akin. Alam ko na may anak tayong kambal. Pinahanap ko iyon sa investigator ko. Imporma sa kanya. Parang may bell na tumunog sa kanyang tenga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin agad. Lupa, lamunin mo na ako. Wala akong kinalaman dyan. Nagkakamali ka lang. Hindi ko nga kilala ang Divina na pinagsasabi mo. Pagsisinungaling pa niya. Ngunit, mas sumigpit ang paghawak nito sa kanyang braso. Hinila siya nito palabas ang pasilyong yun. Ngayon mo sabihin sa akin, kung hindi ka ba si Divina? Mabagsik ang boses ito. For so many years, hindi niya alam kung bakit umiba na talaga ang lahat at hindi niya mawari kung nagsasabi ba ng totoo si George sa kanya. Oo na, pero tigilan mo ko kasi wala tayong anak. Pagsisinungaling pa rin niya, napahilamas ito na muka. Nagsisinungaling ka lang talaga sa akin. Mabaklang tumawa si Divina. Mabuti na lang ay malaya ng kanyang braso. Bakit? Anong gusto mong palabasin? Matagal na tayong wala, George. Kaya tumigil ka dyan sa kahibangan mo. Ngunit na mapasadaan niya ito ng tingin sa baba ng paa nito ay bigla siyang nakaramdam ng awa.
Lumpo pala ito. Kaya pala nahihirapan itong hilahin siya. At nang makita niya ang wheelchair sa may di kalayuan, ay mas lalo lang siyang naawa. Nalumpo ako dahil sa isang aksidente. Ngunit hindi ako yung lumpo na hindi na talaga makalakad. Isang paa lang kasi ang mas naapektuhan. Paliwanag dito sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa mukha nito. Wala akong pakialam sa sitwasyon mo ngayon. Problema mo yan. Layuan mo na ako kasi wala tayong anak. Sigaw niya dito. Naipikit nito ang mga mata at ngumisi sa kanya ng nakakaloko. Nalumpo ako dahil sa iyo, Divina. Ikaw ang dahilan nito. Agad na sinampal ni Divina na sobrang lakas ang pisngi nito. Huwag mong sabihin niya sa akin na para bang hindi mo ko sinaktan noon. Sigaw pa niyang gusto pang sampalin si George. Walang pasabi ay iniwan na niya ito roon. Dahil nakita naman niya ang daan patungo sa banyo ay nagmadali na lang siya. Mahal pa kita, Divina! Hiyaw ni George na sobrang lakas. Dinig na dinig niya iyon. Sa minutong tinakbo na niya ang daan ay tumulo ang kanyang mga luha. Sa isip niya, bakit pa kailangan nitong guluhin ulit ang kanyang buhay? Makalipas ang isang oras ay tsaka lamang siya bumalik sa loob. Ngunit natapos na pala ang movie, kaya na magtagpo sila ni Cindy ay binatukan siya nito. Saan ka pa galing? Galit nito. Napakamot siya sa kanyang ulo. Nagbanyo lang. Sumakit ang tiyan ko. Kinatitigan siya ni Cindy na para bang ine-expect siya nito kung nagsasabi pa siya ng totoo. At bakit namamaga ang mga mata mo? Umiiyak ka, no? Wika ni Cindy. Hindi siya nito titigilan. Wala to. May kumagat kasi sa aking bubuyog. Pagsisinungaling ni Divina. Kinurot naman nito ang kanyang tagiliran. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Napabuntong hininga naman siya ng malalim. Ayaw niyang ibalik sa isipan ang naranasan niya kanina. Nagtagpo kami ni George. Alam niya na may anak kami. Informa niya. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Niyakap na agad siya ni Cindy. Diyos ko, tadhana na yata ang gumagawa ng paraan. Kusa siyang humiwalay. Kumain na lang muna tayo. Sa station niya, tumango naman agad si Cindy. Nang nasa restaurant na sila, ay hindi siya kinausap ni Cindy dahil tumangu-tangulan din naman kasi siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Pumunta na siya sa hardin para magdilig ng halaman, ngunit may nag-doorbell. Wala naman akong inaasahang bisita Bulong niya sa sarili. Nagmadali na lamang siyang pumunta sa gate at sa kanyang pagbukas ay agad siyang napaatras. George, nauutal siya habang sinasambit ang pangalan nito. Bakit ka nandito? Bakit alam mo kung nasaan ako nakatira? Ngunit nakatitig lamang sa kanya si George. Nakita rin niya ang dala nitong bulaklak. Inilahad nito yon. Sa puntong yon ay mabilis siyang nakaramdam ng galit para dito. Nandito ako para bumawi sa iyo, Divina. I want you back in my life. Malambing ang boses ito. Why this so sudden? Gusto niyang isatinig iyon. Nanonood pa rin talaga sa katawan ni Divina ang mga pinaggagawa ni George noon. Maghulos dili ka nga, George. Wala na tayo. Matagal na. At saka, hindi kita hayaan guluhin ulit ang buhay ko. Hasik niya. Nagpipigil siya sa kanyang luha. Dahil nakaupo lang ito sa wheelchair habang may nurse sa likuran ay hindi ito makalapit sa kanya. Divina, alam ko sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo. I am here to make a change. Giit nito nagmamakaawa. Kahit pa anong gawin mo, George, hindi mo na maibabalik pa ang dati. Tapos na! Sigaw niya dito. Naalala niya ang mga nakaraan. Sinaktan siya nito. Nagtaksil ito sa kanya. Sana mapatawad mo ko. Pagmamakaawa nito. Peke siyang tumawa. Humigpit ang hawak niya sa gate.
Matagal na kitang pinatawad. Hindi ko lang tanggap ang mga nagawa mo sa akin. Kaya umalis ka na. Tumigil ka na! Sigaw niya dito. Mabilis siyang pinagsarhan ito ng gate. Matulin siyang pumunta sa loob ng bahay. Yaya Auring, habang wala ako dito for 2 weeks, huwag kayo magpapapasok ng bisita. Huwag niyong ilabas ang aking mga anak. Si Cindy lang ang tanging makakalabas dito at makapasok. Imporma niya na makita niya agad ito sa salas habang nilalaro ang kanyang mga anak. Noted po ang lahat, ma'am. Sagot naman ito. Pinakalma na muna ni Divina ang sarili. Huminga siya. She could not believe this thing with George. He came to make her life suffer again. Aalis ako dito sa bansa. Pagkatapos ng shooting, bulong niya sa kanya sarili. Pagkalipas ng 2 linggo, ay pagka-uwi pa lamang ni Divina ay nag-impake na siya ng mga gamit nila. Div! Si Cindy ang malakas na tumawag sa kanya. Agad siyang natigil sa kanyang ginagawa. Lumabas na muna siya ng kwarto. Sin, ano problema? Taka niyang tanong. Na makita na niya ito ay agad siyang huminto. Nasa sala sila. Kita niya ang hindi mapalagay na mukha nito. May sasabihin ako sa iyo. Imporma nito. Umupo na ito sa sofa. Kukuha na muna ako ng juice. Paalam niya. Na makabalik ay tsaka lang din nagsalita si Cindy. So, ang sasabihin ko ay tungkol kay George. Uminit agad ang kanyang pisngi. Wala tayong pag-uusapan tungkol sa kanya. Pero kung makatingin sa kanya si Cindy, ay siyang ex-convict. Kinugulo niya ako noong nasa shooting ka. Hindi ko alam kung bakit alam niya mga phone number ko o ang address ko. Baka may gagawin siyang masama sa akin. Paliwanag nito. Napabuntong hininga siya. Ang lalaking yun. Ang kapal na mukha niya manggulo sa buhay ko. So, ano plano mo? Pakasuhan na ba natin? Tumitig siya kay Cindy. Hindi na kailangan. Aalisin naman ako ng bansa. Doon na muna kami sa USA. Nalaki ang mga mata ni Cindy. Paano ng trabaho mo dito? Isa yon sa kanyang inaalala. Dahil lang ayaw niyang makilala ni George ang kanyang mga anak, ay magagawa niyang isakripisyo ang trabaho. I will sacrifice it. Nandiyan na lang yan parate. Babalik din ako. Saad niyang naguguluhan pa talaga. I feel sorry for you, Dave. Kailangan mong gawin ito para lang mailay yung anak mo. What if sabihin mo na lang kay George ang tungkol sa anak mo? Your sons are 10 years old. Maiintindihan na rin ng mga yun. Gusto niyang kutusan si Cindy sa parating pinipilit itong ipakilala na lamang kay George ang mga anak. Hindi ko talaga gagawin yun. Sagot niya. Dahil lang nagtaksil noon sa'yo si George? You hold a grudge and pain for so many years, Divina. Hindi ka na dalaga. 1 dekada nang nakalipas. Paliwanag dito. Napabuntong hininga ulit siya. Ang sakit lang kasi ng kanyang ginawa sa akin noon. Grabe ang nararanasan ko sakit. Kaya iparamdam ko rin sa kanya yun. Saad niyang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Hindi na nakapagsalita si Cindy dahil nakatingin ito sa ibang direksyon. Tinignan naman niya iyon. Nakita niya agad ang kanyang mga anak. Mom, we have a dad? Si Kyle ang nagsalita. Nalaki ang kanyang mga mata. Gusto niyang lamunin na lamang siya ng mga lupa. Mom, gusto namin makita ang dad namin. Si Lyle naman ang nagsalita. Tinignan niya si Cindy. Narinig yata nila tayo. Napabuntong hininga siya. Lumapit siya sa mga anak. Walang pagsasalita. Niyakap na lamang niyang mga ito. You will. Pero hindi na muna ngayon. Bulong niya. Hindi naman nagreklamo ang mga ito sa kanya. Sige na, maglaro na muna kayo sa playroom ninyo. Utos niya. Agad na umalis ang mga ito. Na makabalik na siya sa sofa ay doon na bumuhos ang kanya mga luha.
Bakit pa nagkaganito ang buhay ko? I am just protecting my sons. Giit niya. Naramdaman na niya ang yakap ni Cindy sa kanya. Pumunta ka sa USA kasama ang mga anak mo. Isipin mo ang mga bagay doon. Have a little time to think your problem. Bulong nito. Tumangu-tangu siya. Ito na ang araw na pupunta sila ng USA. Nasa airport na sila pero nagdadalawang isip siya. 3 gabi na rin kasi siyang nag-iisip kung magiging honest na lang kay George. Mom, ano pong gagawin natin sa USA? Takang tanong ni Ryle. Ngumiti siya. Magbabakasyon lang tayo doon. Ayaw kasi naming umalis eh. Si Kyle naman ang nagsalita. Naipikit niya saglit ang mga mata. Saglit lang tayo doon mga anak. Wala na siyang narinig na salita sa mga anak. Umupo na muna siya sa waiting area dahil mamaya pa naman ang flight. Mom, kanina ko pa napapansin ng isang lalaki na panay ang tingin sa atin. Ryle said with fear. Agad siyang lumingon-lingon sa paligid. Ngunit na mapadako ang kanyang paningin kung nasaan si George ay talagang mahigpit na hinawakan niya agad ang kanyang mga anak. Bakit ngayon pa? Kung nandito na ang mga anak ko, tanong niya sa sarili. Divina. Sambit ni George na makalapit na ito. Akala ko ba wala tayong anak? Hanggang dito pa naman, George? Kahit nalulumpok ka na, ay hindi ka pa rin tumitigil? Nagtataka siya kung bakit ito alam kung nasaan sila ngayon o nagkataulan talaga na nandito rin ito. I'm going to USA for my therapy, Div. Nagkataon lang na nakita kita dito with our sons. May diin talaga ang pagbanggit nito. Napakagat siya ng labi dahil hindi na niya kaya magsinungaling pa. Mom, siya ba ang daddy namin? Tanong ni Ryle. Ito na nga ba ang kinakatakutan niya? Nang tinignan niya si George ay talagang napangiti ito ng nakakaloko. It has been decade, Divina. Anak talaga natin to. Sambit pa nito. Tumayo siya at dinuro si George. Oo, anak mo sila. Pero wala akong karapatan para lapitan sila. Dahil noong una pa man, nagtaksil ka. Nagtaksil ka sa akin. Ang kapal na mukha mo. Malakas niyang sinabi iyon kaya marami ng tao ang nakatingin sa kanila. Hindi agad nakasagot si George sa kanya. I'm sorry. Alam ko na sobrang laki nun. Wala akong ginawang mali. Si Alicia ang nag-blackmail sa akin. Kung hindi ko naman yung gagawin, ay papatayin ka niya. Ayaw ko mawala ka. And now, nasa presinto na siya dahil napatunayan ko ang kasalanan niya. Kaya binalikan kita, Divina, para mabuo ulit ang pamilya natin. Natigilan siya sa paliwanag nito. Si Alicia ang dahilan ng lahat. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Sana maibalik pa nga natin, George. But it was all enough. You hurt me a lot. Ang totoo nun ay hindi niya matanggap ang revelasyon. Hinila na niya ang kanyang mga anak at bago pa man sila makalayo ay talagang nagsalita pa si George. I have all the money, Divina. Kaya ko mag-file ng kaso para sa mga anak ko. Nahintuman siya ay agad na silang pumasok sa daan patungo sa sasakyang eroplano. Makalipas ang 1 linggo ay nakauwi na sila sa Pilipinas. Maliwanag na para kay Divina na isang pagkakamali rin ang kanyang ginagawa. But she did not feel calm. Welcome back to the Philippines! Masayang salubong sa kanila ni Cindy. Agad siyang yumakap dito. Niyakap na rin nito ang mga inaanak. Kumakayakap ka dyan. Para namang 1 taon kaming nawala. Giit niya dito. Nakakamiss din naman kasi ang 1 linggo. Wala kayong kontak sa akin. Para pa itong nagtampo sa kanya. Bakasyon nga yun. Mahal din kasing international call. Pagdadahilan niya. Sa loob ng 1 linggo, talagang nag-enjoy siya kasama ang mga anak.
Sa huling araw lamang siya, mukhang na-stress kakaisip kung ano ang gagawin sa sitwasyon niya laban kay George. Well, ayos na naman sa akin yun. Pero may bad news ako sa'yo, sabi ni Cindy. Wag muna ngayon. Pigil niya dito. Kinatitigan siya nito. Alam niya kung saan patutungo ang sasabihin nito, kaya umalis na sila sa airport. Habang nasa biyahe sila, ay nagsalita na siya. Tungkol ba yan kay George? Tanong niya dito. Lumingon sa kanya si Cindy na lukot ang muka. Tumanguling ito. Sinabi niya sa akin itong nakarang araw na kailangan niya makitang anak niya kung ayaw mong idedma kanya. Imporma ni Cindy. Mabuti na lang talaga tulog ang kanyang anak at hindi rin siya ang nagmaneho. Ang lalaking talagang yun. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang saktan ako. Galit ang namutawi sa kanyang damdamin. He is doing it to get his twins. All of the things sa pwede niyang pagkaabalahan ay ikaw pa talaga na gusto lamang ang manahimik sa buhay. Wika ni Cindy na nasa kanyang panig. Mismo. Pero nakapag-isip din naman ako na tama na siguro ang pagtatago ko sa mga anak namin. My sons deserve to know and meet their father formally. Ninta niya habang nakatingin pa rin sa daan. Isa yon sa buong gabi niyang pinag-isipan. Sana nga tamang tatahaki mong desisyon, tugon ni Cindy. Lumingon siya dito. Ang inaalala ko lang ay baka magawa niyang ipagkait sa akin ang mga anak ko. Bumuntong hininga si Cindy at hinawakan ng kanyang kamay. Makakaya mo ito, Tiff. Simple lang din siyang ngumiti sa kaibigan. Kinabukasan ay nasa harap ng isang malaking mansyon si Divina. Kinakabahan siya sa maaaring maranasan. George, don't bullshit me. Bulong niya sa kanyang sarili. Mom, anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Ryle sa kanya. Lumuhod siya para makalevel ang mga anak. You are about to meet your real father. I want you to stay quiet. Tumango ang dalawa. Siya naman ay nanginginig ang dalawang kamay. Pinindot na niya ang doorbell at ilang minuto pa ay ang maid na sumalubong sa kanila. Hello, hindi po tumatanggap ngayon ng solicitation ang may-ari. Imporma agad nito. Agad naman siyang napakunot ng noo. Hindi ako nandito para humingi ng pera. Sabihin mo sa amo mong si George na lumabas siya dahil nandito ang kanyang mga anak. Nalaki ang mga mata nito na parang natatakot sa kanya. Sige po, pumasok na lang po muna kayo at maghintay sa waiting area. Imporma nito. Iginiya sila nito sa isang malawak na waiting area. Siya naman ay panay ang tingin-tingin sa paligid. Ang yaman talaga ng lalaking to. Namamangha niyang sambit. Mom, si Daddy po ba ang mansyon na ito? Tanong naman ni Kyle. Sinagot niya agad ang anak. Hindi ko pa alam eh. Naglaro na lang ang mga ito sa damuhan. Siya naman ay panay ang appreciate sa magagandang landscape. Medyo naiinip na rin siya dahil sa matagal pa itong dumating. Anong ginagawa mo dito, Divina? Agad niyang ibinaling ang paningin sa isang sulok na maraming halaman. Kita niya si George sa wheelchair nito. Wala nang isang paa nito. Bigla siyang nakaramdam ng awa. George, tanging sagot niya. You brought my sons. Masayang sambit nito bago ulit lumingon sa kanya. Yeah, gusto ko makipag-usap sa'yo. Bumuntong hininga pa siya. Inilapit siya nito ng nurse. Umalis na muna ang nurse at nagkaharap na sila. Let's get this straight, George. Wala naman na tayong pag-usapan pa ng husto. Ang gusto ko lang, malaman mo ay ayos na sa akin kung gusto mong maging parte ng anak mo. They need you too. Diretso niya sambit. Agad namang ngumiti si George. That's great to hear. I know you will do that for me. Kumunot ang kanyang noo. I did not do this for you. This is for my sons. I don't want to see them grow up without a father. Depensa niya. Ngumiti para bang hindi naniniwala sa kanya si George.
Well, pangit din naman na makikita nilang walang magandang ugnayan ang kanilang mga magulang. Wika nito na para bang hinahamon siya. Nagtaasan ang kanyang mga kilay. Huwag kang magpatawa. We can be parents to them. Kahit ganito ang sitwasyon natin. Gusto ko lang na makilala ka nila. Tumango si George, pero kita niyang may marami pa itong gustong sabihin. I want you to love me back again, Divina. Dama ko rin na mahal mo ko. At ganoon din ako sa'yo. Actually, my love for you was never been fate. Untag nito sa boses na sobrang lambing. Peke siyang tumawa. Us? Together? That could be so wrong. We cannot bring back the old us, George. To make him si George. Hindi ko naman sinabi sa'yo na bumalik tayo sa dati. I want new. A new start for our family, Divina. Hindi mo ba yun gusto? Nagpatuloy siya sa pagtawa ng peke. Ang bilis mo lang sabihin ng bagay niyan. Kahit ikaw naman talaga ang may dahilan ng lahat, ano? You hurt me. As if you can tell that it easy to love you back. Mumaling sa ibang direksyon ang mga mata ni George. 11 years na noong naghiwalay tayo. 10 years na rin ang mga anak natin. Alam ko na nabuntis kita noon, Divina. And I am so sorry for making you suffer. Wala akong magawa sa panahon na yun dahil kay Alicia. She was so evil. She wanted to kill you and my family. Kaya sinunod ko na lang ang gusto niya. He stopped, as if reminiscing the old times. Napakagat na lang din ng labi si Divina dahil naaalala na naman niya ang nangyari. I'm okay now. I move on. Though, there is always a pain. Kinaya ko ang lahat, George. Kaya sana may tindihan mo kung bakit ko inilayo sa iyo ang mga anak natin. Sobra akong galit. I will be hypocrite kung sasabihin ko sa iyong pinapatawad na talaga kita. She stopped. She wiped her tears away. Kaya tigilan mo na ako. Ayos ang sa akin na makapagpugso ka sa anak natin. Sa puntong yun ay nakita niya ang pagluha nito. All the years, ngayon lamang sila nakapag-usap. It was fresh. Naiintindihan kita, Divina. Naudot lang talaga ang pagmamahalan natin dahil sa bruhang si Alicia na yun. She was so madly in love with me. Naging selfish at gustong makuha agad ang gusto. Paliwanag nito sa nahihirapang boses. Hanggang doon na lang ang lahat ng iyon. Sagot niya. Hindi sumagot sa kanya si George. Marami pa itong gustong sabihin kapag Juan ay nagsalita ulit siya. Kinausap ko ang mga anak ko tungkol dito. They want to spend a week with you. Kaya ikaw na muna ang bahala sa kanila ngayon. Informa niya dito. Nagliwanag ang mukha ni George. Nagpunas ito ng mga luha. Thank you for doing this, Divina. Hindi sumagot si Divina. Nilingon niya ang mga anak. Nilapitan niya ang mga ito. Ryle, Kyle, you both will behave here. Okay? I will pick you up this Sunday. Informa niya. Pinigilan niya ang mga luha. This is the first time na malalayo siya na hindi mapagkatiwalaan ang ihahabilin. We will behave, Mom. Thank you for granting our wish. Masaya si Ryle na sinabi iyon. Niyakap na siya ng dalawa. Noon din ay hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha. Mahigpit pa niyang niyakap ang mga ito kapag Juan ay lumapit na siya kay George. Please, go easy with my sons. Huwag mo silang saktan. They are sweet and doesn't know what cruelty is. Bilin niya, tatalikod na sana siya para makapagpaalam sa kanyang mga anak ay nagsalita si George. Let's spend a week together, Divina. Imbis na sagutin niya iyon, ay nagpadali na lamang siyang yumakap sa kanyang mga anak. At the second time, she hugged them tightly. Nagpaalam na siya. 3 araw na nang na-miss ni Divina ang mga anak. Gusto na niyang makita ang mga ito. Yan! Iyak ka ngayon! Biro ni Cindy nang dalawin siya nito. Bakit ko pa kasi ginawa yun?
Giit niya na naluluha. Tinawanan lamang siya nito na para bang inaaway ng bata. Diba? Sabi din naman ni George na you can spend the day with them. Baka yun na ang time to make it right, Divina. Tignan mga sarili mo. Hindi na kita kilala. Alam kong mahal mo pang lalaking yun. Matuto ka magpatawad. Payo nito. She just drank her beer. Naglasing din kasi siya. Hindi naman kasi yung sobrang madali. Giit pa niya. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Pinipigilan mo lang kasi ang sarili mo. Look at you! You suffered even more. Payo ulit nito. Napabuntong hininga si Cindy. Sin, tama bang ginawa ko? Paninigurado niya. Tumango si Cindy. Nag-inom na rin ito ng beer. Walang mali sa ginawa mo. You just want your sons to have their father. Sino pa naman ang hindi nakakaintindi sa nararamdaman mo? Napatitig na lamang siya sa beer na nasa maliit na lamesa. I want them back. Pulong niya, pero narinig pa rin yun ni Cindy. Kung nagpapatawad ka na lang sana, masaya ka na. This is your second chance. Second chance to be happy again. Sino naman ang pipigil sa inyo? Natigilan siya sa sinabing yun ni Cindy. Napakagat na rin siya ng labi. Tama ka. Wala nang makapagpipigil sa amin. Pero mukhang hindi naman na ako mahal ni George. At hindi rin naman ako sure kung mahal ko pa siya. Depensa niya. Ayaw mo masaktan ulit, Dave. Simple bagay yun. Pero mahirap pa rin gawin kasi natatakot ka. This time, nararamdaman ko talaga na para sa inyo na ito. Second chance at the right time. Payo pa nito. Magaling ka talaga sa love, ano? Love guru ka ba? Natatawa niyang biro dito. Tumabi na ito sa kanya. Cindy hug her tight. Tumulo na rin ang kanya mga luha. Pasan ko rin yan noon. Naalala mo ba noong parati lang ako nasa tabi mo? Tumango siya. Naalala niya noong nagpakasal ang boyfriend nito sa ibang babae. Muli itong nagsalita. Look at me now. I let my past fade. I forget it. Naka-move on na ako. I am so happy now. Me and my soon-to-be husband. Masaya nitong wika. Naiinggit nga siya sa love life nito dahil malapit na itong ikasal. So, ano gusto mong gawin ko? She wanted an advice. Gusto lamang niya manigurado. Love George back. Take a risk again. Obserbahan mo muna siya at kung sigurado ka na rin sa nararamdaman mo, ay tiyak na doon muna agad ma-realize ang lahat. Paliwanag dito. Sumimsim muna siya ng beer. Tinignan niya ang picture ng mga anak na nakasabit sa bader. She smiled at them as if they are here with her. Sige, I will try to. Simpleng sagot niya. Kinabukasan ay natagpuan ni Divina ang kanya sarili na nasa harapan naman siya ni George. Sana maging okay na ang lahat. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang pinindot ang doorbell. Malakas yun tumunog. Ilang sandali pa ay may lumabas ng maid. Nandyan pa si George? Agad niyang tanong. Nasa loob po siya ng mansyon. Busy pa sa mga anak niya. Imporma nitong masyadong formal. He really serious about our twins. Giit niya sa sarili. Maaari ko ba siya makausap? Tanong niya ulit. Pumasok na muna po kayo at doon po sa waiting area maghintay, sabi nito. Sumunod na lamang siya sa maid ng tahimik. Umupo siya sa sofa. Naghintay lamang siya na makabalik na rin ang maid ay wala itong ibang kasama. Gusto po ni Sir George na makausap kayo. Hindi po dito. Iniimbitahan po kayo sa kanyang kusina. Formal na sabi ng maid. Tumango lang siya bilang sagot. Sumunod ulit siya sa maid. At nang makapasok na sila sa loob ng mansyon ay pagkamangha ang kanyang naramdaman. Ang ganda naman ng bahay na ito. Tinalo pa ang bahay ko. Bulong niya yun sa sarili. Saglit lang ay narating na nila ang kusina. Naghanda na rin siya sa maaari niya sabihin.
Good morning, Sir George. Nandito na pong ating bisita. Imporma ng maid. Hindi sumagot si George, bagkus ay nakangiti itong tumingin sa kanya. Kukunin mo na ba ang mga bata? Tanong ni George. Agad na nahimigan niya ang kalungkutan nito. But she simply smiled to George. Nahihiya man siya magsalita, ay pinilit na lamang niyang sarili. No, hindi ko sila kukunin. Namiss ko sila. I guess, pwede naman akong dumito muna. Nauutal pa siya habang sinasabi iyon. Lumapat ang ngiti ni George. Of course you would. Hindi kita pagkakaitan. Here, kumain ka rin. Kumain sila ng cookies ngayon. Paborito rin pala nilang paborito ko. Isa sa naman na yon ng kanyang mga anak. Mom, we enjoyed here with Daddy. We played games. Kwento ni Ryle. Nilapitan na niya ang anak at hinalikan ito sa noo. Pati na rin si Kyle na tahimik na kumakain ng cookies. Ang kukulit nila. Simpleng saad ni George na makaupo na ulit ito. Kahit nahihiya siya magsalita ay sumagot na lamang siya. Ganyan sila kakomportable sa isang tao. Kwento naman niya. She just missed her twins. At sila lang ba talaga ang pinuntahan mo rito? Tanong naman ni George habang nag-uumagaan na ito. Divina wanted to ask him the truth. Yun din naman kasi ang isa sa gusto niya marinig dito. Tumikhim siya at nilingon ang dating asawa. I want to have a peace of mind with you, George. Hindi ako makatulog na maayos kapag nandito sa puder mo ang mga anak ko. At saka, gusto ko ring malaman mo na nais kong malaman ang totoong nangyari noon. Paliwanag niya. Nawala ang masayang mukha ni George. Napalitan iyon ng kalungkutan. Akala ko na miss mo rin ako. Biro nito na ikinakunot ng kanyang noo. Huwag kang magbiro. Hindi bagay sa isang katulad mong manloloko. Giit niya dito. Hindi na sumagot si George sa kanya dahil maayos din naman siyang nakaupo at may nakahain na pagkain para sa kanya ay kumain na lang din siya. Sa isip niya, para silang isang masayang pamilya. Mom, is it okay that we live here forever? Tanong ni Kyle. Talagang nagustuhan niyo na ang buhay niyo dito. Sincero ang kanya sinabi. She looked at George. He smiled at her. Hindi siya sanay sa tingin at ngiti nito. Mom, you did not answer Kyle. Saad ni Ryle. Nilingon niya ulit ang mga anak. Of course you will live here. Both, I want you to. Si Kyle ulit. Napahilot siya sa kanya sentido. Bakit ngayon pa sa harap ni George? Tumikim si George kapag Juan. Ryle, Kyle, me and your mother is nothing but a separate parents. But we will make it sure that you will get the best of our love. Paliwanag ni George na siyang ikinalaki ng kanyang mga mata. Kinatitigan niya ng nakakatakot si George. You should not supposed to say that. Simpleng ngumiti si George. They are not toddlers anymore, Dave. Tignan mo sila. Nakakaintindi na sa sitwasyon natin. Depensa nito. Naipikit niya ang mga mata at tinignan ang mga anak. Hindi pa ba sila tuli? Tanong ni George. Nang matignan niya ang mga anak ay natakot ang mga ito. Tumawa si George. Bakit natatakot kayo sa tuli? Tanong ulit ni George. Ayaw nilang mangyari yun. Natatawa na rin si Divina. Ayaw niya sanang ngumiti eh. Mom, stop Daddy! Ayaw naming magpatuli! Naiiyak na sambit ni Ryle. Lumapit pa ang mga ito sa kanya. Tinignan niya si George na para bang nagsalita ng iba para mawala ang takot ng dalawa. Alright sons, hindi pa naman sa ngayon. You are not yet ready. Bawi ni George. Bumalik naman ang dalawa sa pagkain. Siya ay tinapos na rin ang kinain. Inaasikaso niya muna ang mga anak at pagkatapos ay nasasalas na sila. Dave, di ba makipag-usap ka sa akin? Pagsasalita ni George. Tumango siya at lumapit dito. Ayaw ko marinig tayo ng mga anak ko. Sabi niya. Anak natin, Dave. Giit ni George.
Hinintay niyang alalayan si George ng nurse ito patungo sa labas ng bahay. Sumunod siya sa hardin. She was so amazed by their fountain and arrangement of the flowers. Iwan mo muna kami, Micah. Bilin ni George sa nurse. Naiwas silang dalawa na magkatabi. Siya ay nakatayo at si George ay sa wheelchair lang nito. Gusto ko lang malaman mo na pinapatawad na kita, George. Mahina lamang ang kanyang pagkasabi noon para bang ayaw pa niyang tanggapin. Napipilitan ka lang yata sabihin yan. Tugon niya. Huwag ka na makipag-away. Yun ang gusto ko sabihin. At saka, sabihin mo pa sa akin kung ano ang totoo. You did hurt me. Pero bakit mas pinili mong si Alicia? Bumuntong hininga si George. Nasabi ko naman na sa iyo ito noong huli. I know that there is more that you can tell. Hasik niya. Walang nagawa si George kundi ang sumagot na lamang. Noong gabing nakita mong may nangyari sa amin. Lasing ako noon. She was wearing a mask and I thought it was you. Pagkatapos nun, nalaman ko na lang na hindi pala ikaw yun. Nagalit ako kay Alicia. The day after that incident, nag-blackmail na siya sa akin. Nakapagsusundan kita, papatayin ka niya. He stopped and looked at her. Sobra ako nagalit sa kanya. Pero bakit hindi mo ako pinaglaban? Galit ang namutawi sa kanyang damdamin. Alam mong walang-wala ako sa panahon na yun, Tiff. Mayaman si Alicia. Baka baliktadin din niya ang sitwasyon. So I let it happen that way. But after all, naging tahimik ako. Hinayaan ko si Alicia sa mga ginagawa niya. Nag-ipon ako ng maebidensya. At isang araw noon, nanalo ako na super loto. Yon ang ginawa ko para mapakulong ko si Alicia. Nanalo ako sa laban. Naging mayaman din ako. Hinanap kita, ngunit hindi kita matagpuan. Napatitig na lamang siya sa isang bulaklak na sobrang ganda. Napakagat din siya ng labi para mapigilan ang kanyang pag-iyak. You've been through a lot. Saan na lamang niyang nahihirapan magsalita. It was just a past. Tapos na yun. Kaya naman, gusto ko talaga ang bumawi sa iyo, Divina. If you give me a chance. Saad nito, lumunok siya ng laway. You are a CEO of your company, George. You have the money. Kaya mong bumili ng babaeng pasisiyahan ka. Natawa naman si George. After the days you never came back, wala akong ginalaw na babae. I am deeply in love with you. Malambing ang boses ni George. Sa sobrang yaman ni George ay hindi man lang nito kayang bilhan ng babae ang sarili. He was really into her. Hindi mo naman na kailangang pagsinungaling pa. Giit pa niya. Mukha ba ako nagsisinungaling? Tanong naman nito. Matagal siya bago sumagot. Kung galit ka pa sa akin, naiintindihan ko talaga yun. You don't need to force yourself. After all, it has been so many years. Malambing pa rin ang boses ni George. Mapakla siyang tumawa. Talaga namang napatawad na kita. It is just, hindi ko lang natanggap na nagawa ko yun. I guess, maging masaya na lang tayo ngayon sa tinatahak natin. George simply said that. Bakit ka pala nagpaputol ng paa? She wanted to have a normal conversation with him. Matagal din ito bago sumagot sa kanya. Nagkaroon ako ng bone cancer. Simpleng sagot nito. I'm sorry. Paumanhin niya agad. Tumawa ito na mahina. But luckily, I got rid of it. The best ang doktor ko sa USA. Nawala naman agad ang kanyang awa para dito. Ikaw ba? Kamusta na ang buhay mo? Biglang tanong nito. It made her stop for a second. Sa isip niya, dapat ba niya sagutin ang tanong na yun kahit masyadong personal? Bumaling muna ang kanyang paningin dito. I continue to pursue my dreams. Isa na akong best actress at laman parati sa news. Pagmamayabang niya. Alam ko yun. Paborito ko ang hit horror movie mong Tikbalang sa Sikihor. Napakagat siya ng labi para pigilan ang kanyang ngiti.
Nanonood din pala siya ng aking movie. Malay ba niya na sa minutong yon, gusto pa niya makipagkwentuhan sa dating asawa. Let's call it a nice convo. Paalam niya. Tatalikod na sana siya ay bigla siya nitong hinawakan sa braso. Wait, Div. Hayaan mo naman akong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. I want to win you back. I want a fresh start. Nagsusumamo ang boses ito. Naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Masyadong mabilis. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay pumunta siya sa sala ng mansyon. Nagpaalam na rin siya sa mga anak. Isang linggo ang matulin na lumipas, kasama ni Divina ang kanyang mga anak ngayon at si George. Kung hindi lang request ng mga anak mo, depensa niya, nasa beach resort sila. Para silang isang masayang pamilya. Mom, can you hold Dan's hand para naman sweet kayo? Si Ryle ang nag-request. Gusto mo rin ba ito? Bumulong sa kanya si George. Kinurot niya ang braso nito. Bumulong din siya. Napipilitan lang ako. Depensa niyang pilit na pinapasaya ang muka. Yan! Ang sweet! Masayang sambit ni Kyle. Natapos na ang pagpicture ng dalawa. Naglaro na lang ulit ang mga ito. Ilan sandali pa ay lumayo muna siya kay George. Habang tumatagal kasi ay may kakaibang enerhiya ang pilit na humihilas sa kanya. Anong gusto mong mangyari, George? Giit niya. Nakaupo na siya sa buhangin habang si George ay sa wheelchair lang. Bumaling ito ng tingin sa kanya. Hindi kita maintindihan. Depensa naman ito. Tungkol ito sa mga nangyayari nitong nakarang mga araw. Parati mo kong pinapadalhan ng bulaklak, sabi ni Divina. Mahal kita, Div. Ayaw kong maging sinungaling sa harapan mo. Alam mo naman na hinahanap na kita simula pa noon. Sasayangan ko pa ba ang pagkakataon ni ito? Napasinghap si Divina. Nagsasayang ka lang ng effort. Natawa si George. Gusto niya itong sabuyan ng buhangin. Alam ko na gustuhan mo naman yon. Sinabi ng anak natin kung ano ang reaction mo. Don't deny it, Divina. May pag-asa pa talaga ako sa iyo. Depensa pa nito. Natahimik siya. Bukod sa ayaw na niya makipag-usap dito, totoo ang mga sinasabi nito. Matanda na tayo. Simpleng sagot niya. Natawa si George na para bang isang bata. Kaya nga, we should do the best out of it. Ayaw mo ba yun? Matagal siya bago makasagot. Napatanong na lamang siya sa kanya sarili. She'd been asking herself for a while now about her feeling. Hindi naman siguro kailangan natin yun. Ang importante, masaya tayo sa piling ng mga anak natin, sabi niya. Ang denial mo talaga, ano? Kailan mo kaya tatanggapin mahal mo pa rin ako? Napatitig na lamang siya sa karagatan. May kung ano sa kanyang dibdib ang magsasabing mahalin niya si George dahil yun naman talaga ang kanyang sinisigaw. Kung gagawin ko ba yun, hindi mo na ako sasaktan? Paninigurado niya. Natawa naman si George. This is a second chance. Kung sakaling hayaan mo ko iparamdam ko sa iyong pagmamahal ko. Muli siyang natameme. Sige, I will give you a chance, George. Pero kapag sinayang mo ulit, hindi lang ako ang mawawala sa tabi mo. Tumayo na siya. Pinuntahan na niya ang mga anak. Sigurado si Divina sa kanyang gustong mangyari. It is for hers and for her sons. Makalipas sa mga araw na masaya si Divina, lalo pa ay nagkamaganda ang loob na silang dalawa ni George. Hindi siya makapaniwala na 3 linggo agad ang nakalipas. Wala silang ibang ginawa kundi ang mag-bonding together. Ang saya mo na ngayon, Diva. Nintahan niya ni Cindy habang nasa loob sila ng room. Mas masaya ka ngayon dahil sa wakas natupad na ang pangarap mong maikasal. Nakangiti siya habang sinasabi yon. Hinawakan naman ni Cindy ang kanyang kamay. I'm happy for you. You finally meet the reason for you to be happy. Malambing ang boses nito. Nagyakapan na lamang silang dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit sa minutong yun ay sobrang saya niya. Lumabas siya ng room.
Inilibot niya ang sarili. Natagpuan niya si George sa garden. Anong ginagawa mo dito? Pagsasalita niya. Nilingon agad siya ni George habang nakangiti dito. Nagmumuni-muni lang ako. Madami lang akong iniisip. Ikaw ba? Ngumiti rin siya. Masaya lang ako. Ikakasal na kasi ang kaibigan ko. Paliwanag niya. Tumahimik muna si George. Tumikim ito. Hanggang ngayon ba ay galit ka pa sa akin? Tanong ni George. Sa minutong yon, hindi niya alam kung ano ang dapat na isasagot. Nitong makaraang mga araw, kasiyahan lamang ang kanyang nararamdaman kasama ang mga anak at pati na ang dating asawa. Natutuhan ko na maging masaya habang nandiyan ang presensya mo. Sagot niya. I will take it as a yes. Nakangiti ito. She let out a heavy sigh. Natutuhan na kitang mahalin ng husto, George. I would so hypocrite to my feeling if will not say it to you. Kinabahan siya habang sinabi iyon. Dahil magkatabi lang naman silang dalawa, ay hinawakan ni George ang kanyang kamay. She let him do it. Ito ang unang beses na ginawa ni George. Mamahalin kita, Divina. Minahal na kita noon. Mas mamahalin pa kita ngayon. Sabi nito, sobra siyang natuwa. Wala sa isip niya na darating ang araw ni ito. Kahit ganoon man ay natatakot pa rin siya na baka ay muli na namang mangyari ang nangyari noon. Itong ugnayan natin. Wala ka bang masasabi? Tanong niya. Divina was so curious about it. Gusto ko pang muling lumalim ito. Naalala mo ba dati na sobrang mahal natin ang isa't isa? Tanong din ito. Ngumiti siya at inaalala ang mga memory. Together, they shared cares, love, and happiness before. Ngayon naman, they were making it to happen again. Ang saya natin noon. Nasira lang talaga. Pinitiwan ni George ang kanyang kamay. Pwede naman natin yung ibalik. Kung handa ka na. Ako kasi, I'm always ready. Natuwa siya. Handa na ba talaga ako? Isinatinig niya iyon. Malakas na tumawa si George. Kinakausap mo lang ba ang sarili mo? Hindi na rin niya napigilan ang kanyang tawa. Ganito na kasi ako. Depensa naman niya. Natahimik na lang silang dalawa. Kapag Juan ay muli na naman niyang naramdaman ang malambot na kamay ni George. Dave, kaya ba nating ibalik ang pagmamahalan natin? Agad siya nakibit ng balikat. Ikaw, anong masasabi mo? Sa tingin ko naman, ay kaya natin. Look at us. We are trying to figure it out. Both of us wanted it to be the happiest this time. Paliwanag nito, napabuntong hininga na siya. Hindi ako makapaniwala na dumating talaga ang ganitong sitwasyon natin. But I want to feel it, George. Kakayanin ko rin magtiwala sa iyo. Sana hindi na mangyari ang nakaraan. Humigpit ang paghawak ni George sa kanyang kamay. I will make it for the best. Hindi na ako magsasayang ng panahon, Dave. Pagkatiwalaan mo ko. Para yung isang pangako. Nagtagpo ang kanilang mga mata. They smiled at each other sweetly. Naramdaman na talaga ni Divina na tamang tinatahak yung daan para sa relasyon nilang dalawa. For our family. Malambing ang sabi. For the happiest of our life. Tugon naman ni George. Parehas na nilang tinignan ang kalangitan kapag Juan ay napadpad silang dalawa sa isang room na wala bang nandoon. At makaraan ng mga oras, natapos na rin ang kanilang pag-iisang init ng katawan that was so hot and strange. Kinabukasan ay maagang nagising si Divina, hindi dahil sa ganoong routine niya, kundi dahil sinabi ng kanyang yaya na may lagnat ang kambal. Ryle, Kyle, sambit niya sa mga pangalan nito. Nasa kwarto na siya ng mga anak. Ang taas po ng kanilang lagnat. Ngayon ko lang yun namalayan kasi kagabi ay naglalaro pa talaga ang mga bata. Imporma naman nito. Sige, dadalhin na lamang natin sila sa malapit na ospital.
Tugon niya. Nagmadali na siyang umalis para ihanda ang kotse. Ngunit nakita niya si George nakakalabas lamang ng kanilang kwarto. Nandito kasi siya sa mansyon nito. May lagnat ang mga bata. Imporma niya dito. Nalaki naman agad ang mga ito. Dalhin na agad sila sa ospital. Utos si George. Nang nasa kotse na siya, ay hinintay na lamang niya ang yaya. Ano kaya ang nangyari sa mga batang ito? Tanong niya sa yaya nang nasa biyahe na sila. Sobrang saya pa nila kahapon na. Baka po na food poison. Suwestisyo naman ng yaya. Tumango na lamang siya. Nang marating nila ang ospital ay agad na silang ina-assess ng mga nurse. Kapag talagang tungkol sa mga kalagayan ng kanyang mga anak ay hindi talaga siya mapakali. Sana lagnat lang talaga ang lahat. Balisa niya sabi sa yaya. Sorry po ma'am kung hindi ko po agad nalaman. Paumanhin nito. Ngumiti siya ng simple. Wala kang kasalanan yaya. Normal lang talaga na magkaroon ng lagnat ang mga bata. Maghantay lang talaga tayo sa maaaring resulta. Nalagay sa private room ang kanyang mga anak. Nandito na rin si George. Kanina ka po umiiyak. Sabi ni George sa kanya. Hindi lang talaga ako sanay na may sakit ang mga anak ko. They are healthy. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Magiging maayos din ang kalagayan ng mga anak natin. Pagpapatahan sa kanya ni George. Tumangu-tango naman siya. Hanggang sa bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang doktor. Tumayo si Divina para salubungin ito. May dengue ang mga anak ninyo. Diretsong imporma nito. Kaya kailangan natin silang i-monitor na maayos para malabanan ang dengue. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Si George na ang nagsalita dahil umiyak na talaga si Divina. This is the first time na magkaroon ng dengue ang anak niya. Kapag Juan ay umalis na ang doktor, naiwan silang dalawa na hindi agad nakapag-usap. Napatingin na lamang siya sa mga anak. Ryle, Kyle, you will fight the dengue. Okay? Malambing ang kanyang boses. Ilang saglit lang din ay hinawakan ni George ang kanyang mga kamay. Hinaplos ito yon. Magiging maayos ang lahat. Kaya nilang labanan ng dengue, Tiff. Nag-aalala lang talaga ako sa kanila. Muli na naman siyang umiyak. Hinaplos-haplos lang siya ni George. Magiging okay din ang lahat. Saad pa ni George sa kanya. Lumipas pa ang isang linggo na matagumpay na nalabanan ng kanyang kambal ang sakit. Ma'am! Masayang bungad ng kanyang kabal na makauwi na ito sa kanilang bahay. Naging busy kasi siya sa kanyang 3 days sa shooting. Si George din ay inaasikaso ng kaunti ang kumpanya ito. Mga anak! Niyakap na niya agad ang mga ito. Are you okay now? Tumango ang mga ito kapag Juan ay pumasok na rin si George. Ang kulit nila. Gusto ka nila agad makita dahil 3 araw ka nilang hindi nakita sa ospital. Imporma ni George. Nginitian niya si George. Thank you for watching them habang wala ako. Walang anuman. Anak ko rin sila, Tiff. Nakangiting sagot nito. Lumapit na siya kay George. Yumuko siya ng kaunti at niyakap niya ito na mahigpit. Yumakap na rin sa kanya ito hanggang sa nagsalita si Ryle. Ang sweet talaga nila! Natawa na lang din si Kyle nang sabihin niyo ni Ryle. Nang kumalas na siya sa yakap ay nakatingin pa rin sa kanya si George. What's with that stare? Taka niyang tanong. May surprise po kasi si Daddy sa'yo. Si Kyle ang nagsalita. Agad na dumadagundong ang kanyang puso na sobrang kay lakas. Simula kasi noong nagkabati na sila ay walang humpay ang pagbibigay nito ng mga bulaklak. She really appreciate it. At ano naman yon? Nagtaasan pa ang kanyang mga kilay habang natatawa. Saglit ay may kinuha sa bulsa si George. Bigla naman lumayo sa kanilang dalawa ang nurse at ang kambal. Dave, sambit nito. 1 dekada kitang hinanap. Hindi kita agad natagpuan. But this time around, you are here.
Hindi na ako magsasayang pa ng panahon. Gusto kong maikasal ulit sa'yo. Napatakip siya ng kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala na nangyayaring ito ngayon. George, anong gusto mo mangyari? Nauutal si Divina. Ito na yun? Ito na ba yun ang bago simula ng kanilang pagsasama? Div, para akong nananaginip noong bumalik ka sa buhay ko. Hence, the love will always be my basis for these so long years. Alam kong tayo pa rin. Hindi ako sumuko. Sabi pa nito sa malambing na boses. Sa puntong yon ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Tumulo na talaga ang mga ito. Dave, will you marry me again? Mahinang tanong nito. Sa harapan niya ay ang mamahaling singsing. Nagpunasa muna siya ng luha. George, wala akong ibang masabi kundi, oo, gusto kong maging asawa mo ulit. Masaya niyang sabi. Abot hanggang langit ang ngiti ni George. Niyakap niya ito. Nang masuot na niya ang singsing ay muli niya itong niyakap. Sa loob ng maraming taon, ngayon na lang ulit niya naramdaman na worth pa rin pala ang magtiwala sa love. Dave, sambit ni George. Tumangu-tango siya. George, sobrang saya ko! Hiyaw niya. Nilingon niya ang mga anak, nagpalakpakan ang mga ito habang kinikilig kapag Juan ay kusa niyang hinalikan ang labi ni George. Isa yung halik na nakapagpabago ng lahat. Ang sweet talaga nila! Tili ni Kyle. Pagkatapos sila maghalikan, ay pumunta na muna sila sa salas. We should celebrate this today. Suwestisyon ni George. Hindi na siya umangal sa kanyang magiging asawa ulit. Magluluto pa ba ako? Tanong niya dito. Nasa kanyang puso pa rin ang labis sa kasiyahan. Wag na. Mag-order na lamang ako online na madaming foods. Sabi nito. Tumangu-tango na lamang siya. Magkatabi sila ngayon sa sofa. Magkahawak ng kamay. Hindi ka ba napipilitan, Dave? Biglang tanong ni George na siya nagpapigil sa kanya. Tumawa naman siya. Ha? I learned to love you again, George. Tinimbang ko yon. Pinatunayan mo sa akin na may pag-asa pa talaga tayo sa isa't isa. Hinawakan ni George ang kanyang kamay. I miss this. Simpleng sagot nito. At hindi ka ba nagsisisi dahil lumpo ako? Natawa ulit si Divina. Anong klaseng tanong yan? I am not like the other woman, George. Mahal kita dahil mahal kita noon pa man. Wala akong pakialam kung ano na yung itsura mo ngayon. Nagbuga naman ito ng malalim na hininga na para bang na-relief. Isa na kasi ito sa aking insecurities. Hindi na rin ako makaperform ng maayos sa kama. Natatawa nitong sambit. Kinurot naman niya ang tagiliran nito. Yan pa talagang iniisip mo? Nagtawanan naman silang dalawa. Hays, ang sarap talaga magmahal ng taong mahal mo. Wika ni George na sadyang nakatingin sa kanilang anak. Doon na rin siya tumingin. Hanggang kaya nating nabigaya. Mas masarap yun. Walang hanggang pagmamahalan, George. Isa yun sa pangarap ko. Sambit niya. Hindi na mauulit ang mga nangyari noon, Dave. Magtiwala ka sa akin. I want to feel this love again. Pangako nito. Naghalikan ulit silang dalawa. Pagkaraan din ng ilang sandali ay dumating na ang kanilang mga order. They celebrate everything. Isang buwan ang matuloy na lumipas. Bawat araw ay kasiyahan lamang ang nangyayari sa kanilang pamilya. Divina was so excited to tell what was her surprise. Mom! Nandito na si Daddy! Imporma ni Ryle. Agad siyang lumabas ng kwarto. Kakonsyaba kasi niya ang mga anak sa gagawin nila surprise. Okay, doon tayo sa kusinang tatlo ha? At huwag kayo maingay ha? Request niya sa mga ito. Tumango naman agad ang dalawa. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang boses ito. Han! Sigaw nito. Nagitian silang tatlo.
hanggang sa bumungad nga sa kanila si George. "Happy birthday, Dad!" Sabay nilang sigaw. Nagulat naman si George. Nakangiti agad ito. Wow! Talaga na-surprise ako! Hiyaw nito. Lumapit na silang tatlo para yakapin si George. Thank you for your surprise. Masaya nitong pasasalamat. Pero, hindi pa siya natatapos. Giit ni Divina. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Buntis ako, George." Sa minutong nasabi na niya yun, ay nanlaki ang mga mata ni George sa kasiyahan. "Mom, bakit hindi mo sinasabi sa amin?" Nagtampong tanong ni Kyle. Siya lang kasi ang may alam nun. Wow! May bago na tayong miyembro ng pamilya! Masayang sabi ni George. Nagyakapan ulit silang lahat. "We should celebrate this one." Hinaplos niya ang tiyan. Well, dapat lang. Ngumiti si George. Nasa labas na sila dahil naghanda si Divina. Ang dami niyang niluto. Lumapit sa kanya si George. Thank you. Simple nitong pasasalamat. Walang anuman. Basta ikaw, gagawin ko makabawi. Sagot niya. Ang swerte ko talaga sa'yo. Tugon din nito. Swerte nga tayo sa isa't isa. Well, kamusta naman palang kumpanya mo ngayon? Tanong niya. Nakabawi na. Muntik pa mabakrap. Imporma ito. Nitong nakaraang buwan dahil medyo hindi naasikaso ni George ang isa nitong kumpanya ay akala nito mawawala na iyon. Good to hear. Wika nito. Tignan mo nga mga anak mo. Tumingin naman siya sa mga anak na nagtatakbuhan sa hardin. Ang kulit talaga ng mga yan. Wika naman niya. Natahimik sila. Pinagmasdan lamang nila ang masasayang mga anak ng ilang minuto. Wait, yung binenta mong bahay, ayos ba yun? Tanong ni George. Yeah, may nakabili na. Sagot niya. I really miss my house. Pero ang importante, nasa isang bubong na tayo ngayon. Napagdesisyonan na kasi nilang dito na lang sa mansyon ni George sila tumira bilang isang masayang pamilya. That's nice to hear. May sasabihin din pala ako. Nilingon niya ito. Ano? Tanong niyang pinagpatuloy pa rin ang pag-grill ng isda. Hindi ko na kasi kayang hawakan ng isang kumpanya. Panimula nito. What do you mean? Ibebenta mo yun? Nagtataka niyang tanong. Tumawa naman ito na mahina. Magaling ka kasi sa business. So, I decided na ikaw na lang ang mamahala nun. Siyempre, hindi naman yung agad madali para sa'yo. I will train you. Imporma nito. Talagang natigil niya ang pag-grill. Isa sa pangarap ni Divina ang magkaroon ng kumpanya. Bilang artista, wala siyang panahon para magtayo nun. But with what George said, makukuha niya iyon. Talaga ba? Hindi siya makapaniwala. Muling tumawa si George. Of course. At kapag lumaki ng anak natin, sila na rin ang magmamana. Para makapag-early retire ako, makapag-focus ako ng time sa'yo. Pumabawi ka talaga Biro niya dito. Parehas silang natawa hanggang sa natapos na siyang nag-grill at inilagay na niya yun sa lamesa. Let's eat! Hiyaw niya. Lumapit na ang lahat. Panay ang tingin niya sa kanyang relo. Kanina ka patingin ng tingin sa relo mo. Hindi na yata darating yun. Sambit ni George. Alam kasi nito kung sino ang hinintay niya. Kakain na sana sila ay biglang dumating si Cindy. Sorry, kung ngayon lang ako nakarating. Na-traffic kasi kami ng husband ko. Sabi nito. Agad na tumayo si Divina para salubungin ang namiss sa kaibigan. Halina kayo. Sakto lang ang pagdating nyo. Masaya niya sambit. Pagkatapos silang masayang kumain, ay nagkaroon sila ng space si Cindy. Nag-inuman din si George at si Daniel, ang asawa ni Cindy. So, ang happy mo na ngayon? Pagsasalita nito, magkatabi sila habang may kani-kanyang wine na hawak. Ang happy ko na nga, tugon naman niya.
Kung hindi mo lang binigyan ng pagkakataon na sarili mong magtiwala ulit sa love at magtiwala ulit sa sarili, nako, baka pareha ka pa rin noong dati. Natatawang pangaral ni Cindy. Sumimsim siya ng wine. Ang daming nangyari. Hanggang ngayon na hindi pa rin ako makapaniwala. I was like, still dreaming about it. I'm happy for you, Tiff. Kakaiba ka na sa nakasanayan ko. Sabi pa nito, sumimsim ulit ito ng wine. Naalala bigla ni Divina ang mga nakaraan. Sin, buntis ako at engaged na ulit kami ni George. Masaya siyang isinatinig yon. Dahil sa kanya sinabi ay agad na yumakap sa kanya si Cindy. Oh my gosh! Ang bilis niyo! Masaya din itong sabi. Natigilan si Cindy. Napatingin ito sa kanya na para bang ang lungkot ng buhay. What's with that face? Tanong niyang nalulungkot din. Bumuntong hininga na muna si Cindy. Hindi kasi ako nabubuntis. Oh, nagulat si Divina. Ayos lang naman talaga. Si Daniel kasi ang may problema. Ayos lang din naman sa akin kasi walang may gusto nito. Pero pangarap mo namang magkaanak, di ba? Tanong pa niyang nalulungkot din. Ngunit biglang tumawa si Cindy na sobrang lakas. Si Divina naman ay nagulat. Hoy, para kang baliw. Sita niya dito. Hindi pa rin ito natigilan kaya binatukan na niya ito sa ulo. Joke lang. Gusto ko lang makita reaction mo. Pero ang totoo, ay buntis ako, Div. Masaya nitong sabi. Siya naman itong nalungkot lang ang mukha. Huwag kang ang ganyan, Sina. Sita pa rin niya dito. Yumakap na lamang sa kanya si Cindy. Pares pala tayong buntis. Sabi niya na makabawi. Tumawa si Cindy. Best friend goals! Nagtawa na silang dalawa. Marami pa sila na pag-usapan tungkol sa kanilang mga asawa at mga buhay. O siya, uwi na kami. Paalam ni Cindy at Daniel. Gabi na rin kasi at matutulog na silang lahat. Mag-ingat kayo, bilin naman niya. Nang mawala na sa kanilang paningin ang kotseng sinakyan ng mga ito, ay agad na silang pumasok sa loob. It's our time. Malanding sabi ni George. She pushed the wheelchair patungo sa kanilang kwarto. Inalalayan niya si George na makasampa na sa kama. At nang komportable na ito ay sumakay siya sa katawan nito. From that moment, they shared their love once again. Ang mga bata. Biglang tanong ni George. Natulog na sila, kaya may time pa rin tayong dalawa na mag-enjoy. Saad pa niyang nakakaakit ang boses. Tumawa si George. Kung hindi lang ako lumpo, maraming posisyon na talagang nagawa ko. Pabiro niya itong sinuntok sa braso. And then, she kissed him torridly. Muli na naman nilang nilalasap ang isa't isa. I love you. Malambing niya sambit nang matapos na sila. Sa minutong yun, natatanging pagmamahal na lamang ang ibinigay ni George sa kanya. She realized that it is better to give a chance. At bago niya ipinikit ang mga mata dahil sa antok, ay yumakap siya kay George. Forever and always. Bulong niya sa natutulog ng asawa. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata ng kasiyahan lamang ang dala. Alam niyang kapag gigising na siya, ay bagong hamon ng buhay na naman ang kakaharapin nila bilang mag-asawa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.